Magandang araw mga kateknisyan, mga ka-DIY, mga ka-master. Meron po tayo ditong repair na amplifier. So ang kanya pong brand ay Mega Pro. Ayan, Mega Pro po. So kakabukas ko lang gid. Ayan. Ayan o. So ito po ang kanyang mainboard. So ito yung input section. Tapos ito naman yung tone control. Ito. Okay, ito naman transformer. Ito yung filter capacitor. Okay, so ito nakasaksak na siya. Pero hindi pa naka-on ng switch. So switch on po natin. Ayan, may power naman. Tapos gumagana naman yung fan. Pero yung relay niya parang hindi gumagana. Hindi nag-on. So medyo maingay yung fan niya. Subukan nating tanggalin muna yung fan para mas marinig talaga natin yung relay kung mag-on siya. So yan, na switch on na natin. Yan, may power na siya. Pero ayaw mag-on ang relay. Yan. So posible talagang may problema to. Ito may sunog na. May nakita na tayo. Ayan, mapansin natin ito oh. Sunog yung resistor. Ayan. So isang channel ay problemado talaga to. Okay, sige, tanggalin natin itong mainboard. Natanggal na rin natin, tapos na linisan na rin natin. So mas magandang i-check natin yung bias dito kung okay din yung kabilang na channel. So ito may sunog dito. Ayan. Ayan, may sunog ito. Tapos ito, putok ng dalawang kapasitor. Kaya i-check natin yung dalawang channel kung normal ang isa. Kasi ang automatic ang isa nito, sira talaga to. So check natin yung parang bloated yung fuse . Okay, check natin yan. Okay, check natin ang fuse dito. Ayan, may reading. So ibig sabihin okay, kasi may nakasi battery ng tester natin hanggang dyan lang. So ito isa, parang open nga to. Wala kabila. Yan. So putok ang isa. Sige, tanggalin na lang natin yung yung power output nya. So natanggal na natin ang kanyang power transistor. So check natin kung saan banda dito ang may sira. So ito, mahirap kasi tayong dalang tripod. Yan. So ayan, sira. Ayan, sira. Ito okay, ito ayan, ito okay rin. Ayan, ito ayan, sira. So itong dalawa ang sira. Ayan. Sa kabila, okay yan. So wala namang sira sa kabila. So dito lang itong dalawa na to. So dito nga banda. Okay. So isa na yan. May 3 piraso na tayong papalitan. Pero i-check din natin lahat ng niyan, transistor. Kasi tinatanggal ko talaga lahat ng transistor niyan. So ito lang naman ang ang connection nito.
So i-trace ko lang muna, mamaya ko na lang explain. Okay, pinalitan na natin yung resistor, tapos yung dalawang kapasitor, tapos chinek ko naman yung yung lahat ng transistor dito, okay naman. So resistor, hindi ko pa na-check yung resistor. So hanggang dito sa bias, na-check ko naman. So okay naman yung transistor. So sa palagay ko yung yung parang dumi kanina ang nagsira, kasi malangis kasi kanina. So sa mga hotel kasi ito nang galing ng mga unit, kaya pag malapit sa kitchen talagang yan, puno ng malangis ang niyan, alikabok. Tapos yung connection pala niya, so ito dito, so ayan, papunta siya dito sa na yan, yung base, ayan. Tapos ito naman, ayan, punta naman dito, ayan. Tapos ito yung isa, ayan, bumalik. Ayan o, ito pala, ayan, ayun, punta dito. So testing natin kung normal ang bias nito. So ito, i-check na natin ang bias. So napalitan na rin natin ng fuse, isa lang naman ang sira. Okay, so DC, so nakasaksak na yan. Ayan. So switch on natin. Okay, switch on natin. Ayan. Check natin bias. Ayun, 0.3 sa kabila. So parehas man dito sa kabilang channel. Ayan. Ayan. So parehas. So yun lang siguro talaga ang nagpasira nun, yung malangis na yun kanina. So nilinisan natin siya ng thinner. Okay, sige, salpakan natin ang output to. Ito, kinabit na natin yung output. So ayan, hindi pa pala nakahinang yung isa. Ihinang ko muna. Okay, ito nakahinang na. So itong apat na yan, wala namang problema yan, walang sira naman yan kanina. So dito lang may sira. So dalawa lang muna kinabit natin. Okay, sige, switch on natin. Check natin ang bias uli. So ganun pa rin man ang bias. Ito parang hindi pa nag-unang relay. So ikabitin natin ang mga wire dito. Okay, ito kinabit natin ang mga wire, pero bago ko yan kinabit, naalala ko kasi na may sunog pala dito kanina na resistor. So ang connection niya ay papunta dito sa transistor. So chinik ko ito lahat kasi ito pa yung connection ng papuntang relay. Bale protect yan dito ng na to. So chinik ko yung mga transistor. So may dalawa pa ako ditong pinalitan, tapos dito tatlo yung pinalitan ko. So ito na yun, mga may leak na.
may leak na po. Yan. Tapos ito na yung isa rin, yung dalawa pala. So bali 5 piraso yung napalitan natin. 3 dito, 2 dito, tapos 3 dito. Yan. So dito kasi ang relay. Yan, kinabit na rin natin yung ano, yung dalawang transistor dito. So kompleto na yun ang output. So sige, una natin ito. Ayun, nag-una siya. So lumagatok na yung relay. Yan, off ko po. Yan. So pakinggan po natin. I-on ko. Ayun, i-off ko. Yan. So testing na natin sa speaker. Kabitan natin ng speaker. Plastaran na natin dito sa kanyang kaha. Okay, ito na plaster na natin. So nakabit na yun ang mga connection dyan. Okay, USB ang gamitin natin. Ito. So set natin sa USB. Tapos nakasaksak na yun doon. Okay, switch on natin. Ayan. Ayan, nag-rating na. Okay. Ayan. So, yung speaker natin. Ayan. So, okay naman. Ayan. Kabilang channel. Ayan. So, okay na. So, yun lang. So, nilinis lang natin. Tapos, pinalitan yung mga ano na yan. 2 capacitor, tapos 1 resistor, tapos 5 ka transistor. Yung sa relay na connection. Okay, sige. So, God bless po sa inyong lahat. Nawa po ay may natutunan tayo.